Gagaya ng marami no, na akin nabasa ng mga reaksyon at mga napakinggan na komento nga, kumbaga doon sa listahan na napakaraming umano ay accomplishment ng kanyang pamahalaan itong nagdaang taon, yung iba doon nakafocus sa flood control scandal announcement. So kasama ka siguro nga doon, Professor, sa nagsasabi na nabitin ikaw doon sa pahayag na ito. Pero sa pangkalahatan naman, sabi ko nga kahapon, ako'y nagbiro lang naman sa aking staff dito na ang kulang na lang po dito banggitin pati pagpipintura ng bangketa. No, doon sa accomplishment, no, sa dami, 'di ba? Kasi napaka-detalyado na no. Oo, yung mga accomplishment, hindi ho ba? Na kumbaga kung maaari nga po, lahat na, pero may hangganan din po nga yung oras. Sa gitna ng lahat ng ito, bakit bumababa ang kanyang trust at performance ratings na nag-negative na nga? Yun ang gusto kong itanong Bakit sa gitna ng napakarami sinasabi niya na accomplishment, ayuda dito, ayuda doon, transportasyon na tulong sa mga jeepney drivers and operators, sa mga mananakay, mga libreng mga maifip na yan, etc. Bakit baksak pa rin ang kanyang trust ratings at performance ratings? Well, ang ganda ng ipinunto mo, Manong Ted, no? Una, kung titignan natin, tama ho yung obserbasyon na talagang detalyado ho yung kanyang sinasabi. It is a reiteration na gusto ho nilang sabihin sa taong bayan na may ginawa. Kaya nga, kung mapansin ho ninyo, no, pagkatapos sa flood control, transition kaagad sa oil crisis, at ito ho yung ginawa na measures ng kanyang administrasyon para maibsan ito. Dalawang punto, yung paraan ng kung papaano ito ipinapahayag sa tao. Kasi, Manong Ted, it's a communication issue. Bakit po natin sinasabing communication issue? Kasi po, nagpapa-press con sila, at lagi ko po itong obserbasyon ko lang po ito at atin hong mga ibang observers din. Marami ho, and we would like to believe and to be fair with the administration, very responsive naman ho sila. Pero yung response po nila, kapag nagpapa-press conference ho sila, pagka kinriticize ho sila o may kritiko hong bumanat, ang napipick up ho, hindi yung kanilang response, pero yung counter argument or counter narrative, o to cut the long story short, yung banat din ho dun sa bumabanat ho sa kanila. Yun ho yung mas napipick up To cut the long story short, more politics, less governance, because they are very defensive na ang tingin ho kasi na perception, wala po silang ginagawa. Na well, in fact, meron. So, kung titignan natin yung playbook na ito, hindi na ho nagwo-work. So baka ho dapat kapag nagpe-press con ho sila, i-highlight ho doon at sabihin yung mga programa na meron sila. Ikalawang punto, beyond ho, Manong Ted, doon sa mga statistikang sinasabi nila. Ito ho yung pinakamalupit nating tanong. Ito ho ba ay nararamdaman o may trickle-down effect ho doon sa atin ho mga kababayan? Kasi kung marami ho tayong sasabihin na talagang yan ho yung numbers, ito ho yung target, na-meet yung target. Ang tanong, ito ho ba yung reality sa ground? Kasi parang hindi ho ito talaga yung realities na nangyayari ho sa ground. So yun ho yung problema. May disconnect doon sa sinasabi nila at may disconnect doon sa pinaka-realities doon sa ground. At doon ho sa punto ninyo, Manong Ted, na patuloy na sumasadsad yung kanyang approval at saka yung trust rating ho, kasi nga po ako tingin ko it's really more of governance challenges. Usapin ho ng governance ho talaga at too much politics. Lalo na kapag nauumay na ho tingin ko yung atin hong mga kababayan dito sa usaping politika. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.